So what's up guys, and welcome back sa ating channel. So for today's video guys ay isa sound test na natin tong ating 4 channel na class D na power amp. So ito yung bago nating power amp na KTAS KY4000. Mangyari natin ngayon guys ay ito lang yung gagamitin natin, hindi tayo gagamit ng processors. So papakita natin ngayon guys kung ano yung gagawin natin para mapatunog natin yung 4 channel na wala tayong ginagamit na gadget. So samahan niyo ko guys and let's go. So ito guys, bago natin i-sound test papakita muna natin yung mga gagamitin natin dito na mga speakers. Yan, sa mga nagtatanong pala guys, itong KTAS KY4-4000 ay 4 channel po ito guys na class D power amp. So power amp po ito guys, hindi po ito integrated amp. Yan, tapos meron tayong nakitang comments na pure copper ba. So yung gamit nito guys ay hindi toroidal transformer, kundi switching yung ganiyang power supply nito guys. Yan, kapag switching guys ay board na yung kaniyang power supply. Gaya ng ginagamit ng mga power supply ng mga wifi, power supply ng tinatawag nating mga computer. Ayan, mga switching na po siya guys. Kagandahan nito is pang matagalan talaga. So pwede siya magagamit sa mababa na kuryente, gaya ng hindi aabot ng 200 volts. Yan, kasi hindi to transformer kundi switching. Kahit mababa pa yung kuryente, around 180 to 220 volts ay kaya niya pagganahin dito sa ganitong klase na power amp. Tapos napansin ko dito guys ay naka double fuse po siya. So dito guys meron siyang fuse sa kaniyang pinaka male plug. Yan. Tapos meron ding fuse dito sa kaniyang pin dito guys. Yan. Meron ng fuse. So dalawa yung fuse. Isang fuse sa live tsaka neutral. Ayan. So gagamitin natin na speaker ngayon guys is ito. Dalawang D12 na full range. 1000 watts yung speaker, tapos tig 300 watts na tweeter. So dalawang sub naman guys na D15. 1000 watts to 1200 watts yung max power nito. Ayan. So 1000 watts dito sa baba is 1200 watts. So mangyari dito guys, dahil 4 channel yung ating power amp. So ito yung iloload natin sa channel 1, channel 2, channel 3 and 4. So kakabitan natin lahat yung kanyang output. Yan. Tapos ito yung mga wire natin guys. Share din natin yung wire natin. So itong dalawa is gagamitin natin tong wire na to para sa sub natin. So yan, basta number 16 po ito guys. Tapos ito, gagamitin natin sa full range. Number 16 dito guys na Royal Cord. So, meron din tayong link dyan guys. Yung mga ginagamit natin na product. Check out nyo lang guys. Tapos, i-connect muna natin guys yung wire sa ating speaker box dito. So, stay tuned lang po guys. So ito guys, sa channel 4 natin yan po-connect. So nasa channel 4 guys, yung una nating speaker na full range. So ito guys, pangalawa nating speaker. Ko-connect natin to sa channel 3. So ito guys, dito natin kinabit sa channel 3, yung pangalawa nating full range na D12. So sunod natin guys, yung sub natin. So dito lang natin connect yung isang sub. Yan. So ito guys, yung sub natin nasa channel 2, yung isang sub. So ito guys, sa isang sub natin. Yan. So ito guys, na-connect na yung isang sub natin sa channel 1. So kompleto na guys, channel 1, channel 2, 3 and 4. So meron na siyang nakaload na speaker. So channel 1 and 2, dalawang sub, 1000 to 1200 watts. Channel 3 and channel 4 ay dalawang D12 na full range, tig 1000 watts. So ngayon guys, dito naman tayo sa input. So ito yung gagamitin natin guys para makapag sound test tayo. Ito yung gagamitin natin, X5 P3 na Bluetooth receiver. So kukonek lang natin to sa mobile phone natin. So ito guys, dito natin yan i-connect sa channel 1 input
So yung input guys nandito. Yan. Ito yung input natin. On ko muna guys. Oh. Yan, input channel 1. Katapos on natin yung link dito sa baba, naka-on yan. Same din dito guys sa kabilang channel. On natin yung link channel 3 and 4. Tapos kukuha tayo ng XLR. So ito XLR, magagamit natin to para malink din natin sa kabilang channel. So link natin sa channel 2. Yan, ipapasa natin to sa input ng channel 3. Yan. Try natin kung gagana ba yung mga link na yan. Ayan. So, channel 1 yung input natin. X5P3 na Bluetooth receiver. Tapos, gumamit tayo ng link channel 2. Tapos, minasa natin sa input channel 3. Yan. So, ngayon guys, try natin sound check. Try na muna natin i-volume kung gagana ba yung channel 1 hanggang channel 4. So, stay tuned mga guys. So, ito guys, plug in na natin. Yan, tapos power na natin ito guys. Yan. So, meron na tayong power. Yan, nag-click na rin yung kanyang mga relay. Yan guys, yung ating audio source, ito, naka-play na din, connected sa ating Bluetooth receiver na X5P3. So, try muna natin guys, kung meron bang pumapasok na audio sa ating channel, kung gumagana ba yung settings natin, connection sa link. So, up muna natin yung A or channel 1. Walang audio yung A natin. Try muna natin palitan ng speak on kasi nag-lost contact siguro to. Speak on natin. So ito. Baka tutunog na to guys. So volume natin. Wala. Channel 2, channel 3, channel 4. So, merong audio yung 2, 3, and 4. Yung channel 1 natin, try natin. I-check muna yung wirings. So, nagpalit tayo ng bagong speak on wire guys. Yan. Real cord yung ginamit natin. Yan, kasi ito may problema, mayroong lost contact. So, ito. Try natin mag-test ulit. Galing channel 1, 2, 3, and 4. Check muna natin kung mayroon bang audio. Yan, mayroong audio guys. Channel A or 1. Channel 2. Wala yung audio sa channel 2. Tinanggal ko pala kanina guys. Balik natin. Yan. So, test natin. Pero, merong audio sa channel 2, channel 3, channel 4. So, ngayon guys, pagsabayin na natin. Yan, lakas ng bass. So, bass pa lang yan guys, dalawang bass. Channel 3 and 4 guys.
linis ng tunog, quality. Gabs P. Darwin Remix. Ayan. So, pansin ko guys, malinis yung audio niya. Walang humming. Ayan o. So, hindi siya agad mag-clip. Normal lang talaga yung kanyang function. Ayan. Naka-pull na yun dito guys. So, gumagana yung settings natin, link dito guys sa likuran. Gamit lang yung Bluetooth receiver natin. Ayan. So, gumagana yung channel 1, 2, 3, and 4. So, tapos, pansin ko guys, malinis yung kanyang output. Tapos, malakas din kahit wala pa siyang processors. Ayan, ramdam natin yung kanyang lakas dahil sa bio ng speaker. So, final test tayo guys. Ulitin natin. DJ John Vincent Ore and DJ Jackie Remix. DJ John Vincent Ore and DJ Jackie Remix. So, ganda ng tunog. Malinis. Yan, normal lang siya guys, no? Hindi naman siya masyadong mainit. Normal lang talaga guys, in. Yan. Yan. Darwin Remix. Where you want me when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go.
DJ Gobs P Remix. Soundwave Music Production. John Vincent Ore. So yan guys, na sound test na natin tong klase na power amp. So KTAS KY4-4000. So pagdating sa kanyang audio guys, malinis tapos napaka-quality kapag class D talaga guys, no. Hindi siya mababasa kahit ipo-full volume pa natin. Yan, so kagandahan dito guys ay class D siya. Yan. So dito guys, ramdam ko naman is wala, hindi naman siya uminit, no. Normal lang talaga siya. Tapos, kayang-kaya niya i-handle yung ating apat na 1000 watts. So, lalakas pa yung audio nito guys kapag meron tayong dinagdag na mga processors, gaya ng mixer, EQ, or crossover. So, napakasulit guys itong klase na power amp. So, isang power amp, which is 4 channel amp na. So, pwede sa channel 1 and 2, sub 3 and 4 is mid-high. So, ilang guys, sa mga gusto mag-avail ito is available po ito sa Shopee. Yan, check nyo lang guys yung link nasa baba ng ating video. So, yun lang guys, maraming salamat. God bless, saka ingat.